for Cosmo, and she didn't place. That evening counts, man. Maybe they didn't her like body her. was bad. Maybe, I don't know. No, she does not have a good body. She doesn't have the body. That whoever put that dress on her hated her with a passion. The gown was. Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Ang inyo pong napanood ay clip ng isang opinion or live session ng mga pageant vlogger internationally na kung saan is nagbigay sila ng kailang reaksyon or prediction dito kay Atisa Manalo. So mga kapolitika, 4 sa 5 mga vloggers na ito ay hindi sang-ayon or negatibo ang kanilang opinion patungkol kay Atisa Manalo. So meron pong longer version ng kailang interview at ipi-play po natin sa latter part ng videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At headline nga po dito sa isang vlog sa social media na kung saan sinasabi niya, post po ito ng Critical Beauty. Ang sabi dito, 4 out of 5 pageant analysts think that pageant veteran Atisa Manalo is not Miss Universe material. So ang sabi dito ay I was not impressed. So hindi daw sila na-impress dito kay Atisa bilang maging representative or ipapadala ng ating bansa doon sa Thailand para sa Miss Universe 2025. So marami rin po ang nag-react. Usap-usapan po ito ngayon dito sa social media. Itong opinion ng 4 sa 5 vlogger ay against dito kung si Atisa ang ipapadala ng ating bansa doon sa Miss Universe 2025. So magbibigay rin po tayo ng ating sariling pananaw mga kapolitika kasi ang comment ng ating mga netizen at yung mga nakasubaybay doon sa video, ang sabi nila ay merong mga nag-agree sa kanila na si Atisa Manalo ay hindi di umano isang Miss Universe material or hindi daw pang Miss Universe Queen. Meanwhile, ang sabi naman ng iba ay agree rin sila dito sa isang sinabi ng pageant vlogger na kung saan is marketable daw itong si Atisa. At halimbawa pa nga nila itong nangyari daw sa Miss Cosmo na naligwak itong si Atisa doon sa top 5. So hanggang top 10 lang itong si Atisa at yung kailangan prediction nga dito sa Miss Universe kung si Atisa daw yung ipapadala doon sa Thailand ay baka pang top 40 lang daw itong veteran pageant candidate na si Pambato ng Quezon Province. So mga kapolitika, alam naman po natin yung nangyari sa Miss Cosmo na kung saan ay cooking show talagang niluto-luto ng nasabing Miss pageant itong resulta kung kaya hindi nakapasok si Atisa doon sa top 5. So parang unfair naman kay Atisa na sabihin bakit hindi siya nakapasok doon sa Miss Cosmo at kasi alam naman po natin na dinaya talaga si Atisa. Supposed to be andun siya sa top 5. Even nga yung mga taga Vietnam ay nagsalita na rin na dapat si Atisa daw is nasa pang-5 pwesto, but sad to say is niligwak nga po siya dahil doon sa sa isang judge or hurado na hindi boto sa kanya. Okay? So basically dito ang magiging reaction ko, hindi naman siguro sila ang magiging hurado dito sa Miss Universe Philippines. So nasa organization pa rin ng ating MUP kung sino ang ipapadala doon sa Thailand. So I believe na meron na silang mga hint or mga clue kung ano ba yung hinahanap ngayon ng Miss Universe organization. So dapat ay iakma or i-fit nila doon sa hinahanap na kung saan is marketable. Kinakailangan na pag mag-online selling ay maraming benta na limpak-limpak. Kasi ganito naman ang hinahanap na ngayon kasi nasa new era raw tayo ng beauty pageant according dito kay Uncle Nawat at kay Anja Crotatip. So gusto nila na maraming benta at yung live selling la kinakailangan na laging patok. Sa dami ba naman ng mga followers ni Atisa dito sa social media ay masasabi natin mga kapolitika na jackpot rin po ang Miss Universe pag siya ang ipapanalo dahil malamang sa malamang ay papatok pag pagbebentahin nila itong si Atisa. So although merong comment doon ng mga vloggers na ito na hindi daw nila gusto itong katawan ni Atisa, hindi daw ganoon kaganda. Miss Philippines, we have several women, girls who are returning, And like George and I had a wonderful little chat on his channel the other day where we basically discussed our first impressions of Miss Universe Philippines this year. And 6 of these women actually had competed internationally before.
So they're automatically 6 front runners, okay, for Miss Universe Philippines. And I know Noemi doesn't like Atisa Manalo, but girl, okay, she's a heavy favorite. No, I mean we are going to have a huge disagreement today now. If you don't like Atisa, I'm sorry, but I'm sorry. No, I'm sorry. If that woman's win, first of all, she needs to have some lipo, reduce the fat. I don't know, remake her again. She is not Miss Universe. If that woman wins, she is not. She's gonna be like, I'm top 21, almost making it, but didn't. It's not Philippines. Philippines is position number 40. She is not Miss Universe. All right. I don't know what you look sorry. like. She's. I've seen her in person. Okay. I'm not in like Okay, let me when I defend her, saw then. her in Vietnam. George, I was not loves it. impressed. I have to defend my Atisa, and I'm sure the Atisa fans will agree with me on this. Since we have the new ownership of the Miss Universe organization, I feel like it's no longer about being the best speaker or even having the best catwalk, because Denmark clearly did not have either of them. So Atisa is not the best or well-spoken person, but she's very marketable, and that's something I'm keeping in mind, that she can sell anything, whether it's like lip balm or like makeup products, anything like that. And the Miss Universe organization with Anne is all about generating profit and money, and Atisa can do that. She has personality, she's really natural, and I don't think she needs to get any cosmetic surgery to fit in the beauty standard. But you I said think, that people do same thing with for Cosmo, and she didn't wave. She that evening counts, man. Maybe they didn't her like body her for was that. bad. Maybe, I don't know. No, she does not have a good body. She doesn't have the body that dress that whoever put that dress on her hated her with the passion. The gown was bad. Yes, I agree with you. Yeah. Ang may dagdag ko lang po mga kapolitika ay sana wag naman sila masyadong ganoon ka-bitter or ka-negative dito kay Atisa, kasi tao lang din po itong pambato ng Quezon Province, at baka kung mapanood nila yung video ay magkakaroon ito ng emotional impact. But I believe din naman na matured enough na itong si Atisa at hindi na siya ganoon, talagang sanay na rin siya sa mga ganitong ganitong komento dito sa social media, kasi ganoon rin naman kay Iliana, marami rin pong negatibong komento, nag-aaway-away na, in other words, ang mga followers, mga supporters ni Atisa at ni Iliana dito sa social media, kung sino nga ba talaga ang deserve at tatanghalin na makukurnahan at papadala doon sa Thailand. Ito bang mga veteran na mga candidates sa beauty pageant, or lalamang itong mga newbies dito sa MUPH 2025. Yung sinasabi nga natin doon sa naunang mga videos natin ay talagang masasabi natin mga kapolitika na talagang sasakit ang ulo ng mga hurado kung sino ba talaga ang ipapadala, dahil dito pagdating sa mga veteran ay marami po ang mga hindi talaga sila nawawala sa limelight, sa mga hot picks, at even doon sa mga early favorite ay andun pa rin yung mga veteran, and at the same time andito rin po naghahalo rin po yung mga newbies na kung saan ay kinikitaan rin na magiging frontrunner at isa sa mga kinatatakutan na mga kandidata dito sa MUPH 2025. Well, abangan na lang po natin mga kapolitika ang mga susunod na kaganapan, at bahala na po ang ating mga hurado na humusga kung sino ba talaga ang karapat-dapat at deserve na ipapadala doon sa Thailand. At para naman po kay Atisa Manalo ay ituring niya na lang ito na challenge or isang hamon, kasi at the end of the day ay siya pa rin ang makapagpapatunay na mali ang kanilang opinyon. At ano ang inyong mag-reaction dito sa komento ng mga international pageant vlogger na hindi umano Miss Universe materials itong si Atisa, at malaking pagkakamali daw ng Pilipinas kung siya ang pipiliin na ipapadala doon sa Thailand? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.